na sa akin ay may likha. Kayo ay talaga kahanga-hanga. O Diyos na dakila, ang inyong lingkod ay patawarin sa mga kasalanan ginawa. Nagsisisi, nagpapakumbaba, patawad niyo ang aking minanasa. Ako'y hanguin mula sa mga sala. Nagsisisi, nagpapakumbaba, patawad niyo ang aking minanasa. Panginoong Diyos na dakila, O Diyos na dakila, na sa akin ay may likha. Kayo ay talaga kahanga-hanga. O Diyos na dakila, ang inyong lingkod ay patawarin sa mga kasalanan ginawa. Nagsisisi, nagpapakumbaba, patawad niyo ang aking minanasa. Ako'y hanguin mula sa mga sala. Nagsisisi, nagpapakumbaba, patawad niyo ang aking minanasa. Panginoong Diyos na dakila, nagsisisi, nagpapakumbaba, patawad niyo ang aking minanasa. Ako'y hanguin mula sa mga sala. Nagsisisi, nagpapakumbaba, patawad niyo ang aking minanasa. Panginoong Jesus, Diyos na dakila. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga rin po. At sa umagang ito po ay tayo po ay sama-sama na mag-aalay ng papurit, pasasalamat sa ating Panginoon. Mag-aalay tayo ng mga panalangin para sa ating Panginoon at tayo ay sama-samang magbubulay ng salita ng ating Panginoon.
Tayo po lahat isaglitan yung mukod at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa oras nito, Diyos. Patuloy po kami lumalapit sa inyo para hingin namin, Panginoon, ang inyong pong tulong at patnubay sa amin pong pagbubulay ng inyong mga salita. Ang inyong nga pong banal na Espiritu ang siyang kumilo sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang lahat ng aking mga kapatid na kasalukuyan ko pong kasama sa oras na ito, O Diyos, na kami po ay patuloy na nakikipag-ugnay sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, ng aming mga papuri at ng aming pong mga pag-aaral ng inyong mga salita. Alam po namin na kayo po ang siya pong mangungusap sa bawat po sa amin, Panginoon. Salamat po at kayo ang patuloy na magbigay sa amin ng kaunawaan para po sa inyong mga salita. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa ating Panginoon at tayo po ay mag-aaral po tayo ng salita ng ating Panginoon. Ating pong pag-aralan ito pong nasa Mateo chapter 11. Mula po dito sa verse 2 hanggang dito po sa mga talata pong 6. Ganito po ang ating mababasa. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginawa ni Kristo kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga kitongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagalinlangan sa akin. Pagpalain po ng Panginoon, ito pong mga salita po niya na atin pong pag-aaralan. Nais ko pong pag-aralan po natin yung pong buhay ni Juan, o si Juan Bautista po, yung pong atin pong binasang talata, Si Juan Bautista po ay kakakitaan po natin ng pagtatalaga at pagsuko ng kanyang buhay. Dahil po doon sa kanya pong ministeryo, kasi po yung pong binasa po nating talata, yung po ay nakakulong na po siya. At siya po ay ang dahilan ng kanyang pagkakulong ay dahil po sa kanyang ministeryo, siya po ay tagapagbautismo at siya po ay tagapangaral. Siya po yung nagsimulang mangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon at hindi niya ikinahiya yung bahaging iyon ng buhay po niya na siya po ay nangangaral. Siya ay kinatawan ng ating Panginoon sa kanyang ministeryo at siya yung sabi doon ay siya yung unang propeta na tinawag ng Diyos 400 taon matapos po si Malakias. Ito po, gusto ko pong tingnan po natin doon yung sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 3 hanggang 5. Ganito ang isinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang, tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Ito po yung ministeryo po ni Juan nang dumating po yung bagong tipan, kung saan po ay makita po natin doon sa ating binasa, yung pong kanyang yung resulta ng kanyang ministeryo, siya po sabi po doon, siya po yung tinig na sumisigaw sa ilang at nagsasabing ihanda ninyo yung dadaanan ng ating Panginoon. At dito po mapasin po natin dito, makikita po natin po doon yung pong talata pong iyon ay nagsasaad po kung ano po yung plano ng ating Panginoon na gagawin niya sa pamamagitan po ng lingkod po niyang si Juan na kanyang pinili. At upang maging kinatawan para ipahayag yung kanyang pagdating o yung paglabas po ng Mesyas. At yung pagsilang ni Juan, siya din po ay mahimalang ipinanganak, dahil po yung pong mga magulang po niya ay masyado ng matanda, matatanda na po sila at baog pa sila. Kaya po yung pong pagkapanganak po ni Juan ay isang napakahimalang pamamaraan ng pagsilang sa mundo. Ngayon, tingnan po natin doon yung ministeryo na po ni Juan po yung ating tingnan, kung gaano ba kadakila yung ministeryo ni Juan.
Tanong niyo po. Mamaya makita po natin dito yung isang parang tataka ka, ano po. Kaya sabi, si Juan ay namuhay sa bulubunduking lugar, ano po, sa bahagi po ng Judea. Sa pagitan po ng Jerusalem at ng dagat na patay, siya po ay doon po siya nanirahan sa ilang. Ngayon, tinan po natin, siya po, ang sabi po ng Biblia, siya po ay nakasuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo. Sabi po doon sa Mateo chapter 3 verse 4, nakasuot po siya ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at may sinturon na yari sa katad. Ang kasuotan niya ay kasuotan ng isang propeta. At simple lang yung kanyang pagkain. Balang at pulot pukyutan, yun po yung kanyang pagkain. Ang kasuotan po niya ay balat ng hayop. Ano po? Tingnan po natin doon. Ibig sabihin, isang lingkod ng Diyos na tinawag, pinili para sa isang napakahalagang ministeryo. Ganito yung kanyang buhay. Ano po? Siya ay namumuhay ng para bang napaka-miserable doon sa ilang. Ang kasama niya doon ay mababangis na hayop. Kasi po doon sa lugar ng ilang talagang ang mga hayop doon ay sabi ay mababangis. Ano po? Ngayon, ito po yung buhay ni Juan. Yung kanyang ministeryo na siya po ay nagbabautismo, siya po ay nangangaral. Yung pangangaral po niya ay isang napakahalagang bagay na dapat din po nating ginagawa. Sabi po doon, tingnan nyo, si Juan po ay naging bantog, sabi doon, naging bantog ang ministeryo ni Juan, gaya ng itinala po doon sa Mateo chapter 3 verse 5 to 6. Ano po? Dinadayo siya ng mga taga-ibang lugar. Mula doon sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinapahayag nila yung kanilang mga kasalanan at sila'y nagpapabautismo kay Juan. Ano po? Kapag naririnig nila yung pangangaral ni Juan na kayo ay magsisi at magbalik loob sa Panginoon sapagkat malapit na ang kanyang paghahari. Malapit na yung kaharian ng Diyos. Yun ang ipinangangaral po ni Juan. Ano po? Ngayon, ang mga tao ay nanggaling sa iba't ibang lugar at pagkakarinig nga po nung pangaral na yun, sila po ay napapabautismo kay Juan. Na ibig sabihin, tanggap nila yung kanilang naririnig na ipinangangaral ni Juan. Ngayon, tingnan po natin doon sa isang bagay pa. Doon po sa, binasa po natin kanina, ano po, doon sa talata pong, sa ano po ng Luke, saan sa Mateo, chapter 11 verse 2, ano po yung mababasa po natin doon? Tingnan nyo po yung ano po doon. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo, nabalitaan niya ang mga ginawa ni Kristo kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad. Ano po? Ito po mga kapatid, yung isang napaka-interesting na bagay. Ano po? Si Juan, nakabilanggo. Ang dahilan ng kanyang pagkakabilanggo ay dahil sa ministeryo po niya. Ano po? Mayroong bagay doon na ginawa o na bagay na ginagawa ni Juan kung saan po ay nahuhulaan niya yung mga mangyayari sa buhay ng tao at nalalaman niya yung mga ginagawa ng mga tao. Di ba yung si Herodes tsaka yung si Herodias ay nagkaroon ng relasyon at yun ay isang napakasamang bagay na ginagawa po nila. Kaya si Juan ay nasabi niya yun doon. Ano po? Na kayuan niya ay namumuhay sa hindi karapat-dapat. Ano po? At dahil doon, si Juan ay ipinabilanggo. Ano po? At sa pagkakabilanggo niya, nanganib ngayon yung kanyang buhay. Doon sa kasaysayan, nagsasayaw po yung anak nung si Herodias. Ano po? At nung sabihin ng hari, kahit daw ibibigay niya. Ano po? Hiningi po yung ulo ni Juan. Ngayon, yun po yung isang nakakalungkot na bagay. At ibinalanggo si Juan at doon ay sabi doon nakatakda siya ngayong mamatay. Ano po? Ngayon tingnan po natin yung sabi doon, nagsugo si Juan, nakabilanggo na si Juan sa tagapagbautismo, nabalitaan niya ang mga ginawa ni Kristo kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Pansinin po natin yung
yung naging attitude po dito ni Juan, ano po? Nag-utos siya doon sa kanyang mga lingkod, doon sa kanyang mga alagad, pumunta sa ating Panginoon, na itanong kung kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Hindi ba't kilala ng ating Panginoon yung nagsugo sa kanya? Hindi ba't kilala niya yung sinasabi niya na ihanda ninyo yung landas ng Panginoon? Hindi ba't kilala niya yung kung sino yung kanyang binautismuhan sa Ilog Jordan? Ano po? Di ba't kilala niya kung sino po yun? Ano po? Ngayon, bakit dito parang mayroon siyang napakalaking alinlangan? Itanong nga ninyo kung sino siya. Itanong nga ninyo kung kayo po ba yung ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Ano po? Napakaano po ito, ano po? Para bang nawala yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon at napalitan ng napakahigpit na pagdududa, ano po, sa ating Panginoon? Ba't kaya dumating sa ganyan si Juan, ano po? Tingnan niyo mga kapatid, base doon sa ating mga pinag-aaralan, ano po, doon sa ating mga binabasa, ay si Juan, lingkod ng ating Panginoon, ano po, namumuhay siya ng napakamiserable doon sa ilang, at ang pagkain niya ay hindi malaman kung ito'y pagkain ng tao, ano po. At pagkatapos, dahil sa kanyang pangangaral, siya ay nangarib ngayon yung kanyang buhay. Mga kapatid, ano po, ito marahil yung naiisip ni Juan. Bakit itong ginagawa kong pagsunod sa Panginoon? Bakit kung kailan akong naglilingkod sa Panginoon, saka ako nakakaranas ng ganito kahirap at nanganganib yung aking buhay? Mga kapatid, tayo po ay may mga pagkakataon na tayo rin po ay dumadaan sa ganoong senaryo ng buhay. Na minsan nagtatanong tayo, bakit kung kailan tayo naglilingkod sa Panginoon, saka naman dumadaan yung ganitong kahirap ng buhay? Bakit kung kailan akong tumanggap sa Panginoon, saka naman ganito kabigat yung problema ko sa aming buhay? Ito, natanggal ako sa trabaho, yung iba nag-a-apply, hindi matanggap, ano po. Narito nagkakaroon ng sakit, nadidisgrasya, at kung ano-anong mahihirap ang nangyayari sa buhay, sa panahon ang siya ay naglilingkod sa Panginoon. Ito po mga kapatid, ano po, ito po ay ito po yung minsan ay talagang tanong ng maraming mga mananampalataya sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sa kanilang paglilingkod sa Panginoon ay ganito yung kanilang mga katanungan. Bakit kung kailan ako talagang nagiging malapit sa Panginoon? Bakit kung kailan akong umalis doon sa takbo ng sanlibutan? Bakit kung kailan ako'y may dala ng Bible, nagbabasa ng Biblia, dumadalo sa mga gawain? Bakit ako'y ganito kabigat yung problema? Mga kapatid, ano po? Tingnan niyo yung sinabi ng ating Panginoon doon. Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan, sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig at nakikita. Ano po, tingnan po ninyo, ano po? Dito po ay pinakita po ng ating Panginoon o ang pagsasabi ng ating Panginoon kung sino siya doon sa mga alagad na inutusan ni Juan, ano po, ay kung ano yung kanilang nakikita at naririnig mula sa ating Panginoon. Ano po yung kanilang nakikita at yung kanilang naririnig? Ano po sabi po doon? Ito po sa verse 5. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga kitongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinangangaral sa mahihirap ang magandang balita. Ano po? Tingnan niyo po yung nakikita po ng mga alagad, kung ano yung ipinakita ng Panginoon sa mga alagad ni Juan, kung sino siya. Na dapat, kung dumadating tayo sa mga senaryo na kung saan tayo parang nawawala ng pag-asa, iyon po yung ating maalaala, yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kung papaanong tayo pinagaling, kung papaanong binago ng Diyos yung ating buhay, kung papaanong tayo may sakit ay tayo ay pinagaling, kung saan nung tayo ay walang-wala sa buhay natin, ito yung mga pagpapala na dumating sa ating buhay. Ibinigay ng Panginoon. Ano po? Tingnan niyo po yung binanggit po doon. Ang sabi doon, mapalad, sa verse 6 po, mapalad ang taong hindi nag-alinlangan sa akin. Ano po? Si Juan po, punong-puno na po siya ng pag-alinlangan dyan sa bilangguan. Bakit siya nabilanggo? Bakit ganito ang nangyari sa akin?
Bakit mamamatay na ako? Bakit pupugutan ako ng ulo? Ay, ako naman naglilingkod sa ating Panginoon. Ito po mga kapatid. Sa buhay ni Juan, ano po? Ito po yung isang aral na maaari po nating makita po. Kung saan pinagpala ng Diyos ang mga taong hindi nag-aalinlangan. Ano po? Oo nga po, totoo po. Talagang tayo po ay dumadating sa napakahihigpit na mga pagsubok. Pero wag pong maging dahilan para tayo tumalikod sa Panginoon. Sapagkat may plano po ang ating Panginoon na napakagandang bagay para sa ating buhay. Alam niyo po, isang bagay po yung akin natutunan. Narinig ko po ito kay Pastor Paul, ano po, kung saan po, kung anumang hirap po natin, kung anumang bagay yung dumadating sa ating buhay na mahirap, mabuti pa rin iyon dahil hindi plano ng ating Panginoon. Hallelujah. Gaano daw po kapangit yung nangyayari sa ating buhay, mabuti po ang resulta po noon para po sa ating mga kaluluwa, para sa ating mga espiritu. Dahil napakaganda po ng layunin ng Diyos sa atin. Kaya po nangyayari po sa buhay po natin yan, mga kapatid. Isang hamon po sa atin po ito. Ang mga pagsubok sa buhay po natin, ang sabi po ng banal na kasulatan, maging tungtungan lang ng ating mga paa. Para tayo ay umunlad, para tayo ay tumaas. Ano po? Kaya po sa umaga pong ito po yung gusto ko pong i-share po sa atin ngayong umaga. Ano po? Napakahalaga po yung pong nangyaring buhay sa buhay ni Juan, ano po, kung saan po siya po ay nakaranas ng ganitong grabing pagsubok, ano po, na parang tinutorture yung kanyang puso, yung kanyang kaisipan. Kung sino ba talaga itong Panginoon? Sino ba talaga itong pinaglilingkuran ko? Bakit ganito ang buhay ko? Ano po? Hallelujah. Kaya po mga kapatid, maraming mga pangyayari na dumadating tayo sa ganong mga senaryo. Pero isang bagay lamang po, mapalad, ang sabi ng ating Panginoon, ang hindi nag-aalinlangan sa ating Panginoon. Sino ba ang ating Panginoon na pinaglilingkuran natin? Bakit tayo patuloy na naglilingkod sa Panginoon? Dahil kilala po natin yung tumawag sa atin. Alam natin kung ano yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tuloy lang po tayo. Pagpatuloy natin kung ano po yung ministeryo ng ating Panginoon. Mahirap man o masakit yung nangyayari sa buhay natin, sa ating paglilingkod, patuloy pa rin po tayo. Dahil may napakagandang plano ang ating Panginoon sa buhay po natin. At hanggat hindi pa dumadating ang ating Panginoon, mananatiling plano pa rin po yun. Magtatapos po yung mga plano nating iyan, yung planong iyan ng Panginoon, sa pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po salamat po sa umagang ito mga kapatid. Ito po yung halaga na bagay na matutunan po natin sa ating buhay. Na tayo po ay maging kasangkapan ng Diyos sa kanyang ministeryo, na sa kabila ng mahirap na nangyayari sa pagbiministeryo po natin, masaya pa rin po tayong nagtataguyod ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon at ngayon pong umaga, tayo po ay mag-ukol po tayo ng panalangin. Yung pong nalalabing mga ilang minuto ay atin pong iukol sa mga panalangin po natin. Mayroon po ba kayong mga kahilingan sa ating Panginoon? Tayo po ay lalapit sa Panginoon. Mayroon po tayong 8 minuto para po tayo ay mag-ukol pa ng panalangin sa ating Panginoon. At ang mga mensahe ng Diyos sa atin ay isang napakahalagang bagay na patuloy nating gampanan yung ministeryo ng ating Panginoon. Sa mahirap man o sa madali na tayo po ay naglilingkod, patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo po ay sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Salamat po sa napakabuting bagay na ginagawa po ninyo sa amin pong mga buhay, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at dinadakila, O Diyos. Salamat po sa mga pagpapala, sa mga pagtawag po ninyo sa amin, Panginoon. Salamat po sapagkat kami po ay pinili po ninyo at ginawang mga lingkod, Panginoon, para sa ministeryo po na inyo pong pinagagampanan sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, salamat po. Patuloy po kaming dumadalangin, Panginoon.
sa napaka higpit na buhay sa panahon po namin ngayon, kung saan patuloy po ang mga iba't ibang pangyayari sa amin pong bansa, sa amin pong mga kalapit bansa, dyan po sa may bandang Israel, kung saan po ay hindi nagiging maganda ang sitwasyon, Panginoon. Sa amin pong gobyerno, Panginoon, na hindi na rin po nagiging maganda ang sitwasyon. Nagkakaroon po ng kaguluhan sa amin pong pamahalaan, Panginoon. Sa mga karatig bansa po namin, Panginoon, na nang dadahas, Panginoon, sa aming mga kababayan na naghahanap buhay dyan po sa dagat. Lord, sila po'y dinadahas ng aming kalapit bansa. Sa pangalan po ni Jesus, kami po'y nagtitiwala na kayo po yung makapangyarihang Panginoon po namin na nag-iingat sa aming mga buhay, Panginoon. Sa iba't ibang panig ng daigdig, Panginoon, na nagiging hindi maganda ang sitwasyon at nagbabanta po ang malawakang digmaan, Panginoon. Lord, kami po na mga lingkod po ninyo ay nagkakaisang dumadalangin, Panginoon, para po sa kapayapaan ng amin pong bansa, Panginoon, ang aming mundong ginagalawan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos. Sa nalalapit po ninyong pagdating, Panginoon, sa panahon na tulad po nito, Panginoon, inihingi po namin na mas pag-ibayuhin nga po ninyo ang sigla ng mga mananampalataya na ibalita, Panginoon, ang inyong mga salita sa lahat po ng mga tao na nangangailangan ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, tulungan po ninyo ang lahat po ng mga kamanggagawa ko po, ang mga pastor po namin, Panginoon, na inyo pong inatangan ng ang responsibilidad para pangunahan ang kanilang mga iglesia, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon. Alam po namin na dumadating kami, Panginoon, sa sitwasyon na kagaya ng kayuhan, Panginoon. Hallelujah. Tulungan po ninyo ang lahat, ang bawat mga kamanggagawa ko po, O Diyos, na dumadating sa ganoong mga senaryo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. At patuloy ang aming pong pagpupuri, pasasalamat, dahil alam po namin na kayo po yung makapangyarihang Diyos na tumawag sa amin at hindi kami mag-aalinlangan, Panginoon. Kayo ay tumawag sa amin, Panginoon. Salamat po. Pagpalain po ninyo ang aming distrito, ang amin pong mga district supervisor. Patuloy po ninyong pagpapalain, Panginoon. At ang lahat po ng mga lingkod po ninyo na ginagamit, naging kasangkapan para po sa Ebanghelyo, sa bawat distrito po ng Dorothy Philippines, pagpalain niyo po. Tulungan po sa lahat ng mga ministeryo po. Gayun din po ang aming pong general supervisor, ang aming pong superintendent, Panginoon, Pastor Joseph, Panginoon, at ang kanyang pamilya, kanyang mga anak, Panginoon. Patuloy niyo po silang sasamahan, patuloy niyo po silang iingatan, Panginoon. Patuloy na maging matatag sa mga pagsubok na dumadating, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Umaasa po kami na sa oras na ito, O Diyos, ang inyong kapangyarihan ay siyang kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang aking mga kapatid na ngayon po ay nakatunghay, Panginoon, sa amin pong pag-aaral na ito sa umaga. Pagpalain po niyo sila, Panginoon. Ang aking mga kapatid, Panginoon, na ngayon po ay ito po, marami po ang aking pong kasama po sa aming pong pagpupuri, Panginoon, sa aming pong pananalangin at pag-aaral salita po ninyo, Panginoon. Pagpapalain po ninyo. Saan man pong dako ng daigdig po sila naroroon, ang inyo pong kapangyarihan, ang inyo pong banal na espiritu, ang siya pong gagawa at kikilos sa kanilang buhay. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ang kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Salamat po, magandang umaga po. At nawa po ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay lalong sumagana po sa inyong lahat.
Salamat po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.